pala mga mads, ang kwarto namin na may kaunting sampayan. O diba, sana all nakapaglaban na. Eto nga bunso ko ay maaga nagising dahil tumawag kasi ang daddy niya kanina. Nung narinig nga niya mga mads, nakausap ko ang daddy niya sa cellphone, abay dumilat agad. Pakasarap pa naman sana matulog mga mads at mahiga, kaso nga lang naisip ko nanay pala ako. Tinanggal ko nga muna itong nakasampay sa kwarto namin mga mas dahil medyo mainit-init pa naman sa labas, kaya isasampay ko muna yan sa labas ng bahay. Ang pagkakamali ko nga mga mas ay akala ko nga mainit, yung pala nagdidilim. Parang ako laang pag gutom nagdidilim ang paningin ko, charot. Miss ko Marimar, akala ko malalaglag ako dyan sa hagdan dahil hindi ko nang makita yung dinadaanan ko sa dami ng hawak kong hangin. Kahit nga hindi masyadong mainit sa labas ay isasampay ko pa rin yan. Pagkatapos naman mga mas, kapag umulan naman ay isisilong ko naman yan. O diba, naghanap ako ng ikapapagod ng aking katawan. Siyempre, tapos na ako magsampay, hindi ko na nga laang ipinakita sa inyo at ito magluluto naman ng aalmusalin ng mga bata. Hanggang tanghalian na nga yan. Alam nyo, ito real talk lang mga mads ha. Real talk mga mads sa sarili ko, o diba? Hehe. Mahilig naman ako kumain ng gulay mga mads. Pero kapag sarili kong luto, ewan ko ba parang hindi ako nasasarapan. Kaya nga minsan napagsasabihan ako ng asawa ko na bakit daw hindi ako kumakain ng gulay. Pero sabi ko naman mga mads, kumakain naman ako pero ayoko lang ng luto ko. Naku, sabi ko sa inyo mga mads talaga, nung bata pa ako, nagtatago pa ako sa kwarto para hindi ako kumain ng gulay. Galit na nga sa akin ng nanay ko. Sinasabihan na nga ako, ano ka ba, mayaman ka ba? Hindi tayo mayaman, mahirap lang tayo. Totoo talaga yan mga mads, walang halong biro. Natatandaan ko nga mga mads dahil sa sobrang gutom ko, hindi nga ako lumalabas ng kwarto, yung nanay ko bibili ng itlog. O diba, hindi nakatiis ang nanay ko. Pero paglabas ko ng kwarto mga mads, ayay, may kurot. Pero noong bata pala ang ako, mga mads yun nangyari. Pero ngayon habang tumatanda nga ako, ay nagugustuhan ko na nga yung gulay. Dahil nga syempre mga mads, habang tumatanda tayo, mas kailangan natin masustansyang pagkain. O ayan tuloy, sa dami ng kwento ko, hindi ko na malayan, tapos na pala ako magluto dyan. Pagkising ko pa lang ng umaga mga mads, dito na talaga umiikot ang mundo ko sa loob ng bahay. Pagbangon pa lang natin ng umaga mga mads, alam na natin kung ano pa lang ang unang gagawin natin. Ako kasi mga mads, ang una kong ginagawa ay mag-cellphone, walang bago doon. Habang tulog pa kasi yung mga anak ko, ay nagsa-cellphone muna ako. Tapos pag nagutom ako, saka lang ako magluluto, ganun. Habang hindi pa nga pasukan mga mads, nanamnamin ko muna to. Dahil panigurado kapag nag-start na nga yung klase ng mga junakis ko, ay wala na. Wala na yung katamaran ko sa umaga, charot. Panigurado kasi mga mads, sa pasukan, kalahati ng araw ko, nandun ako, naghihintay sa mga anak ko hanggang labasan. Dahil nga malayo ang school ng mga junakis ko, wala akong no choice kundi mag-stay doon sa labas ng school nila. O siya mga mads, kain po tayo. Ito po muna for today's video. Salamat sa panonood. Bye!